Samantala, hindi na muna papayagang bumiyahe ang 6 na bus ng Victory Liner na rutang Isabela, Maynila matapos masangkot ang isang unit nito sa madugong karambola sa Muñoz, Nueva Ecija. Saksi si Ian Cruz. Kasunod ng malagim na karambolang ito sa highway sa Muñoz, Nueva Ecija na ikinasawi ng 9 na tao. Mapantay na yan na! Mapantay na yan! 30 araw muna suspendido ang mga bus ng Victory Liner na may biyaheng Kawayan, Isabela hanggang Sampaloc, Maynila. Apektado sa preventive suspension order ang naaksidenteng bus, gayon din ang 5 pang unit na may parehong ruta. Ang buong fleet naman ng kumpanya na may 800 bus, ipinasa sa ilalim sa roadworthiness inspection ng LTFRB at kukunan ng Certificate of Registration at official receipts sa susunod na 30 araw. Yung interest po kasi ng public safety, nire-require niya na to prevent similar accidents para lang maunahan na, pa-inspect na yung mga units nila at pakunin na ng drug test at pa-undergo na ng seminar yung kanilang mga drivers. Ang mga driver at konduktor, sasailalim naman sa road safety seminar at compulsory drug testing. Wala pong problema, sir. Tama po para malaman kung talagang yung mga driver para makita kung gumagamit sila ng pagbabawal na gamot. Lahat po kami, mayroon mga pong minsan na random na examine sa daan na tinasa ang mga medical sa daan. So wala na sa inyo yun? Wala na po. Bali, yung medical exam po namin is yearly po yan talaga. Implemented po yun. Pinagsusumite rin ng show cause ang Victory Liner sa loob ng 3 araw kung bakit hindi dapat suspendihin, kansilahin o i-revoke ang kanilang Certificate of Public Convenience. Itinakda ang hearing sa October 2. Sa gitna nito, wala pa rin daw nakikipag-usap sa mga kaanak ng mag-asawang Leoncio at Evangeline Parillo na kabilang sa 9 na nasawi. Kung mayroong konsensya kasi yung kumpanya ng Victory, kahit po pa paano, magkapadala po sila ng tao para silipin kung ano po yung mga nangyari. Alam ko po yung kumpanya niya, marami po mga tauhan niya na pwedeng utusan na pumunta para sumilip. Kaya alam po ang masama po rin wala po kahit po isik. Ang masakit pa ay nawawala raw ang alas ni Evangeline, pati na ang 20,000 pisong dala nito para sa kanya sanang 1 linggong seminar sa Maynila bago pumunta ng Taiwan. Siguro mas kailangan nila yung pera na yun, kaya kinuha nila. Ganon yung sinasabi ng mga anak ko Kasi nanay ka ang pera, madaling kitain. Pero yung ginagawa nila, yung itaas, nakikita yung ginagawa nila sa taas. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.